Magandang araw po mga kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte man ng mundo kayo man nandun ngayon, ngayon po ay maganda ang panahon, 53 degrees Fahrenheit nga lang, medyo malamig, pero maganda ang panahon at ma-pollen pa rin, Dapat ngayon po mga panahon ito, halos wala ng pollen dapat, kaya lang talagang marami pa rin, At may allergy pa nga. At anyway, so ngayon tapos na po ang eleksyon, At masasabi natin na ang performance ng alyansa ay pumalpak, Kasi 5 lang po ang pumasa sa kanila. Usually po sa ganitong midterm election, ang malakas ay ang administrasyon. Pero ngayon mukhang although 7 ang nakalusot, hindi pala. 6 man nakalusot sa alyansa, masasabi natin po 5 lang dahil itong si Camille Villar ay in-endorse ni Sara Duterte na kalaban ng administrasyon. So actually 5 lang. Kung sino ba itong mga to? Si Erwin Tulfo, si Tito Soto, Ping Lacson, sino pa? Si Cayetano at Lapid. Yan ang 5. Okay, sa kabila naman ay si Bongo, si Bato, si Marcoleta, si Villar, at saka si Marcos, si Amy Marcos. At meron tayong 2 naman na nasa independent, si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan. Yan po yung 12. So ngayon po, dahil sa nangyaring ito, ang komposisyon ng Senado ay malaki ang nabago. Malaki ang nabago. At masasabi natin na medyo liyamado o angat itong si Sara Duterte when it comes to the impeachment case. So katulad ng sinabi ko nung huling vlog ay sinasabi ko na sa siyam pa lang napakaluwag napakaluwag na po para makakuha ng siyam na boto. Ay pwede pa yan mag 10 o 12. Baka nga talaga ng majority ang mangyari diyan, Pero dapat pa bang ituloy ang impeachment despite the fact na ganyan na ang nangyari sa komposisyon ng Senado? Alam naman natin na ang impeachment is a political process, talagang numbers game po yan, kung sino ang marami kakampi, siya ang bihirang-bihira yung makikinig sa ebidensya, talaga namang sabi nga natin politika yan, pero pag-usapan natin yan kung dapat ba talagang ituloy. Okay? So alam nyo po itong pagbagsak ng performance ng alyansa ay sinisisi ni Toby Tiangco na dapat daw hindi talaga dapat ituloy, dapat hindi na i-file ang impeachment case. Kasi dahil daw po dyan ay talagang bumagsak ang popularidad ng administrasyon. Dalawa, isa sa mga dahilan daw kung bakit bumagsak ang popularidad ng administrasyon ay dahil sa pagbiyahe kay Rodrigo Duterte sa dahig. Ay talaga namang makikita naman natin sa resulta ng eleksyon na talaga naman pong naapektuhan ang alyansa, popularidad ng alyansa after ng tawag dito ng pagbiyahe ni Rodrigo Duterte. Pero doon po sa unang dahilan sa pagpa-file daw po ng impeachment, I don't think so na naapektuhan ang alyansa. At unang-una, hindi po kasalanan ng mga kandidato ng alyansa ang pag-file ng impeachment. Unang-una po, ang impeachment ay i-file ng akbayan. Yun ang unang complaint. Yan ay party list na ngayon ay nanguna sa election sa party list. 3 seats. Sila pinakamarami ngayon sa mga boto na nakuha ng party list. Padalawa, ang padalawang ang nag-file ng impeachment ay Makabayan Bloc, another party list. So hindi po talaga yan kumbaga hindi yan ang dahilan kung bakit
bumagsak ang administrasyon. Okay? Yan po ay dahilan sa mga progressive party list. Sila po ang dahilan kung bakit nakafile ang impeachment. Okay? So ang sinasabi nila ngayon ay yung patatlo daw na pagpa-file o paapat ba na filing ng impeachment ay yun daw ang sinuportahan ng 213 votes. Alright, dahil daw po yan sa pangako ng administrasyon na pondo, ano? Na tinatanggi naman ni Bongbong Marcos na walang ganyang usapan. Hindi natin alam kung sino ang totoo. Okay? Hindi natin alam kung sino ang totoo nagsasabi. Kaya daw napapirma yung 213 ay dahil sa promise na conditional release of funds. Alright? So, kayo na maghusga kung totoo yan o hindi. But sinasabi nila ay yung daw pagpa-file ng impeachment na yan ng Kongreso, yan daw ang dahilan. I don't believe so. Yan po ang dahilan. Ngayon, since kahit po na sabihin na yan ang dahilan, ay dapat bang hindi i-file ang impeachment na i-file? Dapat bang hindi i-file ang impeachment sa Senado na yung complaint na yan ay i-file naman ng Akbayan at Makabayan Bloc? Alright? Sa tingin ko, dapat pa rin na-i-file. At tama lang po nang na-i-file. Dahil po, yung impeachment case ay hindi lang dapat politika ang iniisip natin diyan. Meron po talagang ginawa na dapat sagutin ang Office of the Vice President na pinamumunuan ni Sara Duterte. Saan niya ginastos yung ganong kalaking pera? In 11 days. Yung mga confidential funds na sinasabi nila, saan napapunta yung perang yon? Tandaan po natin, yung perang yan ay pera ng taong bayan, hindi yan po pera ni Sara Duterte at hindi yan pera ng gobyerno. Yan ay pera ng taong bayan. Padalwa, yung pong pagbabanta ni Sara Duterte sa buhay ni Bongbong Marcos, ni First Lady at saka ni Romualdez na ginawa sa harap ng karamihan ng tao. Nagbanta sa buhay ng presidente. Anong klaseng vice president ba meron tayo? Pag nagigipit o natatanong sa mga kalokohang ginawa niya, magbabanta na lang, napapatayin ko ang presidente pag ako'y pinatay niyo. Parang ganun ba? Ganun ba yun? Tayo ba ay talagang bansa ng mga sanggano? Right? Na talaga na lang kung patayan na lang ang ating maaaring gawin pag natanong tayo ng ating kamalian. 'Di ba? So, kung hindi po ipapile yung impeachment na yan, paano sasagutin ni Sara Duterte ang taong bayan? 'Di ba? Paano sasagutin ang ganyang mga tanong na lehitimong tanong ng mga taong bayan? Paano pa magkakaroon ng tiwala ang taong bayan sa kanya? Gayong napakarami ng mga kalokohan na binabato sa kanya na hindi niya sinasagot. Pag hindi po nangyari yan, pag hindi niya sinagot yan at nakalusot siya dyan sa ganyang klaseng mga actuations, talagang susundin na lang po yan ang lahat ng opisyal ng gobyerno. Yan naman pala po pwedeng mangyari. Di gumawa ka na lang ng kalokohan at pag natanong ka, huwag ka na lang sumagot. Right? Total marami naman tayong kaalyado sa Senado. Diba? Ay nagkakaroon na lang po tayo ng mafia. Political mafia ang nangyayari dyan. Yan ang ginagawa natin. Tapos ang mga Pilipino, ay umaasa na gumanda ang buhay nila. Paano kayo aasa kung kayong ganyan mga klaseng tao ay binoboto nyo? Inilalagay nyo ng mga botante ang mga taong gumagastos ng ating pera ng sa walang kapararakan ba?
gastos dito, gastos doon. Ganyan po ang nangyayari. Kung hindi maipapal ang impeachment, walang mananagot at mananatili ang mga taong ganyan sa kanilang ginagawa. Katulad ng ginagawa ng Vice Presidente. Ano? Mas naalala ko tuloy ngayon nung panahon ni Pinoy, ano? Na napakaraming mga senador ang nakulong. Ano? Pero yun nga lang, nakalabas uli dahil ang sumunod na presidente ay sanggano. Ano? At maraming kalokohan din. Naamangan niyan si Sara Duterte. Okay? Na nasundan pa ngayon ng isa pa uling presidente na ay talaga naman. Okay. So, sa tingin ko po dapat lang na na-file ang impeachment at hindi dapat yan isisi sa kaya hindi dapat yan ang gamiting ground kung bakit daw bumagsak ang alyansa. Actually, nung na-file ang impeachment, mas marami pa ang sumigaw ng justice sa impeachment, no? Very famous po yun. Ang nangyari lang po ay hindi po talaga inaksyonan agad ng Senado, kaya lumamig. Kaya ngayon, yan ang nangyari. Ano? Kanya-kanyang sisihan at impeachment case pa ang ginagawang dahilan kung bakit natalo ang alyansa. Alright? Talagang bulok lang po talaga ang pangangampanya ng alyansa. Kaya tinalo. Alright? Okay, so magandang araw po muli. Bye-bye.